Libreng toll buong Abril at mapapaiklip ang biyahe mula Taguig hanggang Parañaque dahil sa bagong bukas na bahagi ng Cavitex C5 link. Sa NAIA naman, sinamantala ng ilang biyahero na hindi pa nagmamahal ang fuel surcharge. Saksi si Jonathan Andal. Iisang flight lang ang binook ng pamilya ni Franz Olaso papuntang Palawan. Pero nitong Webes, inabisuan silang paghihiwalayin sa tatlong magkakaibang flight. Hassle po. Okay lang sana kung sanay sila. First time nilang 5 eh. So sila pa mauna? Sila pang mauuna. Ito ang nagiging pangalawang problema. Silang mauuna, saan sila mag-i-stay? First solo international tourist trip naman ni Richelle Sana ang pagpunta sa Hong Kong na ginastosan niya ng 40,000 pesos. Pero in-offload ng immigration officer kahit meron anyang return ticket, hotel bookings, payslip, bank statement at pera. Hindi naman ako mag-TNT doon. Kasi taga-probinsya po ako. Gusto ko lang talaga ma-experience ng first international travel. Hinanapan daw siya ng affidavit ng taong mag-i-sponsor ng kanyang biyahe, pati passport nito at dokumentong patunay ng ugnayan nila. Dapat may kakilala daw ako doon. Because self-sponsor lang po talaga. Hindi na po talaga pwede magpaliwanag kasi hindi naman sila, kasi isang tanong, isang sagot lang talaga sa kanila, sir. Hindi umubra ang paglapit niya sa satellite office ng Bureau of Immigration na pinayuhan si Richelle na lumapit sa kanilang central office sa Intramuros, Maynila. Useless na lang kukuha ng passport. Gusto ko kasi talaga ireklamo, sir. Kahit may state of national energy emergency ngayon, tumaas ang average na bilang ng mga pasahero sa NAIA terminals kada araw kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa Manila International Airport Authority, aabot sa 1.3 milyon na mga pasaherong may confirmed booking para sa buong Holy Week ngayong taon. Marami ang tuloy ang biyahe, lalo't bihirang magkaroon ng pahinga mula sa trabaho. Siyempre medyo nagdadalawang isip nga because of the situation. Pero kasi with God's help naman, I'm sure hindi kami pababayaan. Anong nilook forward mong gawin sa bangka? Kung sasakay ka sa bangka tapos babitawan mo yung lantern doon. Ano i-wish mo? Matapos na tong crisis na to. May ibang pasahero, kabibili lang yung ticket nila the day before. So ibig sabihin, hindi pa masyadong ramdam yung taas ng presyo. Sinasamantala rin ng ilan habang di pa nagmamahal ang fuel surcharge sa mga flight na hiwalay pa sa mismong pamasahe. Magiging level 8 na yan mula April 1 hanggang 15 o hanggang mahigit 6,000 pesos sa international flights. Posibleng tumaas pa yan. Baka umabot tayong level 15. Hindi natin masasabi. Possible kasi tumataas ang presyo ng jet fuel. Iyan naman ang surcharge na yan, iriliwanag ko lang. Hindi yan base fare. Suspendido naman ang flights ng Philippine Airlines sa puntang Riyadh at pabalik ng Maynila hanggang April 8 dahil pa rin sa gyera sa Middle East. Ang mga apektadong pasahero pwede raw mag-avail ng free rebooking o refund. Binuksan naman kaninang umaga ang isa pang bahagi ng Cavitex C5 link na magpapaikli raw ng biyahe mula Taguig hanggang Parañaque. Napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang mabawasan mo ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings yan. 36,000 na motorista ang tinataya makikinabang sa bahagi nito ng Cavitex kada araw na makababawas sa mga dumaraan sa mga maliliit na kalsada sa Parañaque at Taguig. Pati biyahe mula Cavite patungong Taguig, mapapabilis na rin daw dahil sa bagong expressway. Toll-free ito buong Abril para naman mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Ayon din sa Pangulo, bubuksan na bukas ang Central Luzon Link Expressway o CLEX na magdurugtong sa ECETEX sa Tarlac City at Maharlika Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang datian niyang mahigit 1 oras na biyahe sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan magiging 20 minuto na lang. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, ngayong biyaheng Semana Santa, pilit tinitiyak ng kagawaran na walang obstruction sa Maharlika Highway na tumatagos mula Luzon hanggang Mindanao. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.